RPG, role-playing games, sikat na laro online na iba ang naging kahulugan sa Amboy na si Triston at sa Pilipinang si Atashi. Naglaro lang ng RPG o role-playing games sa internet, nagka-love life na. Game over na mga bes. Meron nang nanalo sa puso ng 21 anyos na Amboy na si Triston. Walang iba kundi ang 23 anyos na Pinay domestic helper na si Samra o si Atashi ang kanyang username. Tubong Maguindanao, si Samra. Dahil sa hirap ng buhay, 22 anyos lang siya nung lumipad pa Saudi para maging DH o domestic helper. Pantanggal homesick daw niya doon. Paglalaro ng mga RPG o role-playing games. Dahil sa stress po sa trabaho na rin, minsan po hindi na lang ako natutulog para malibang doon sa game. Karakter ko po sa game, strong woman po ang dating. Pero kung gaano katapang si Samra sa virtual world, kabaliktaran sa totoong buhay. Wala raw siyang kalaban-laban sa kanyang mga amo sa tuwing siya'y sinasaktan. Bubunganga ng amo araw-araw. Yun na po ang hindi ko kinayanan. Yung pong one time na nagpahatid na po ako ng Pinas dahil ang sinabi po niya is, hayop ka, lumayas ka sa pamamahay ko, tapos kukunin daw niya po lahat yung mga cellphone ko, mga gadget ko. Hanggang isang araw, habang naglalaro, may nag-chat daw sa kanya na isang Amerikano na to the rescue sa tanong niya sa game. Si Triston Wallen, taga Las Vegas, Nevada, sa Amerika. Timeshare representative si Triston o yung mga nagpaparenta ng mga property para sa mga gustong magbakasyon. This is Penelope Tillman. Pero ang talaga raw childhood dream niya, maging artista. Asang barahalang. Sayang ang tonto, aking kabite. It came from my father. He always wanted to do acting since he was young, and so he got me and my family into it and everything. Through many years, I had actually done a lot of acting classes. Ang isa pang hilig ni Triston, paglalaro ng video games. 3 years old pa lang daw siya, naglalaro na siya nito. I've always been fascinated by different games and how they work, and I've always wanted to play new games and try them out until I beat the game. Pro o professional gamer si Triston. Bihira nga raw siyang matalo. Hanggang isang araw, may babaeng tumalo sa kanya. Walang iba kundi si Samra. June 2017, nung magtagpo ang kanilang landas sa virtual world o sa mundo ng online games. Siya po yung unang nag-approach sa akin. Nung una po sa laro, kumbaga may pinapakita siyang sign na may gusto siya sa akin. This cute, shy gamer girl, it kind of hooked me in. I instantly just wanted to know more about her and to see like who this girl was because she was like so intriguing to me. Hanggang tuluyang nakapagpalagayan ng kanilang mga loob kahit hindi pa nila nakikita ang itsura ng isa't isa. Kinalaunan, pumayag rin daw si Samra na makipag-video call. A few days after we had met, she finally gave me her Facebook. She was really shy, she was wanting to hide her face and everything. It was adorable to me. She looked totally amazing to me. She looked totally different from other girls where they're always trying to make themselves look beautiful and stuff. I thought she was definitely beautiful. Tingin ko po sa kanya bata. Sabi ko, 15 ka pa lang yata. Hindi sabi niya, ganun, 19 na ako, adult na ako. Tapos sabi, hindi sinungaling ka, sabi kong ganun, kita ko sa mukha mo. Tapos sabi, hindi, may baby face talaga ako. Yun nga lang si Samra, takot pang umibig muli. Kagagaling lang daw kasi niya noon sa isang breakup. Kaya sa unang attempt, busted si Triston. Umamin siya sa akin after mga ilang week. Tapos sabi ko po, wag muna ngayon, kilalanin muna kita. Sabi niya, kaya ko namang maghintay. Sabi kong ganon, titignan ko sa loob ng isang buwan kung magugustahan ba kita o hindi. Pero pinatunayan ni Triston na online games lang ang pinaglalaruan niya, hindi raw feelings. Uy, hugot! In a month's time, I got that all changed around. She said that she was wanting to be with me and everything. I see many things in her. I love her like crazy. Like just talking with her all the time and stuff, it really makes my heart go, you know? Isa
Isang buwang niligawan ni Tristan si Samra hanggang sa birthday ni Tristan. Sinagot na siya ng dalaga. A little more with her. I guess one thing in particular was really her personality. Just being herself, whether being online or not, was something I really liked. Pero dahil nasa magkabilang panig ng mundo, hirap sila sa magkaiba nilang mga oras. We wanted to meet in person, so that part, yeah, it was hard on both of us. She would get mad at me because she wants everything ready for it, and I'm Mr. Positive, you know, I'm like, it'll be fine, you know. Ngunit dahil sigurado na sa kanyang nararamdaman, Setyembre nung nakaraang taon, sa mismong birthday ni Samra, nag-propose si Tristan ng kasal via video call. Her reaction at that time was like super shy, and I was like kind of anxious, waiting for her answer, like hoping she won't just say no. Hindi po ako makapaniwala kasi po minsan nagjo-joke kami na sabi niya sa akin, will you marry me? Sabi ko, oo na. Pero nung time na po yun, hawak na niya yung sing-sing. Tumiwak po yung puso ko ng napakabilis. Dahil po siguro sa tuwa, hindi ako naiyak. Ano ba yung feeling na ganito? Hindi ko ma-explain. December 5, 2018, dumating si Tristan sa Pilipinas para personal na makita si Samra. Nakakauwi lang noon ng Pilipinas mula sa Saudi. Just sleepy. She's just sleepy all day long. Poke me in the head. Sa airport pa lang, muling nag-propose si Tristan ng kasal kay Samra. Saya ako kasi tinupad pa rin niya kahit pa paano yung sabi niya sa akin na mag-proposal siya ulit. Hanggang sa plinano na nila ang kanilang kasal. Yun nga lang, may isang malaking hadlang. Muslim si Samra. Kaya ang gusto raw ng kanyang lolo't lola, Muslim din ang kanyang pakasalan. Sinabi ko na po sa kanya na hindi man ako masyadong religyoso na tao pero hindi ko kayang iwanan yung pagka-religion ko. Huwag mo lang sana akong hatakin papalayo sa religion ko. Kaya pagdating sa Maguindanao, si Tristan agad na nagpa-convert na agad sinundan ng kanilang traditional Muslim wedding. Ayon sa tradisyon ng dowry, nagbayad si Tristan ng 30,000 pesos sa pamilya ni Samra. She had asked me beforehand, is it okay? Are you really sure? And I was. I had thought about it myself, and I was like, it'll all be worth it to have converted in order to be with her. All right, baby, you excited, huh? You happy? Getting married. Yes, I am happy. Matapos ang isang linggo, muli silang nanumpa para sa isang modern wedding ceremony. Sarah, I love you so much. I promise that I will never stop. I will always be by your side. Don't cry. But I'll do what I promised, because I'll protect her, always be there for you. Mahal kita sobra. Mag-iisang buwan na ngayon si Tristan dito sa Pilipinas at unti-unti na rin daw nasasanay sa simpleng pamumuhay. Kung dati, hindi siya makaligo kung walang shower at heater. Ngayon, talo-talo na sa poso. Tinalikuran na rin daw niya ang pagkain ng baboy. Alinsunod sa turo ng Islam, disiplinado na rin daw siya sa pagdarasal kay Allah. Kamusta ka? Higit sa lahat, inaaral na rin daw niya ang pagsasalita ng Magindanawan at Tagalog. Maganda ka. Salamat. Gwapo ka. Alam ko naman. Tuloy pa rin naman daw ang bonding nila ng kanyang misis sa paglalaro ng mobile games. Pero mas meron ng limitasyon. Sa susunod na buwan, plano nang bumalik ng Amerika ni Tristan para ayusin ang papeles ng kanyang misis. Ipepetisyon niya ito para sa Amerika na manirahan. I'm staying until February 16th, but then I have to go back to America. And then I am coming back in May, and then bringing her to America is what I want to do. Pero bago lumipad pa Amerika si Tristan, gumawa muna siya ng card na isinulat pa niya sa wikang Filipino. Gusto ko lang ay makasama ka palagi para maipadama ko ang pag-ibig ko sa'yo. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. I love you, Sabra.
This is sweet and funny. Kung sa battle man, sa mga RPG games or ibang games, hindi ako nanalo, palaging talo. Pero sa kanya, nakuha ko yung puso niya. So, winner pa rin. She has won my heart, that is for sure. Ang tadhana, tunay ngang mapaglaro. Akalain mo ngang dating magkalaban sa online games habang buhay nang magiging magkatuwa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.